Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerwin Cueano at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kung ang mga salita ni Linlong ay nararapat paniwalaan ay isang bagay na hindi makumpirma ni Han Sanchen sa kasalukuyan. Gayunpaman, sa kanyang puso, handa siyang maniwala na ito ay totoo, dahil si Han Nayen ay isang napakahalagang papel sa kanyang buhay. Bagamat sinubukan ni Han Sanchen ang kanyang makakaya upang aliwin ang kanyang sarili na ang pagkawala ni Han Nayen ay dahil sa pagbaliktad ng oras at espasyo, na hindi niya mapigilan. Ngunit kahit na ganoon, hindi talaga ito maaaring pabayaan ng Aaron. Ngayon, kapanapanabik na balita para sa Aaron na malaman na maaaring umiiral pa rin si Han Nayen sa ibang mundo. Ano ang gusto mong sabihin sa akin ito? Aaron nagtanong. Alam niya na Linlong ay hindi maaaring maging sa labas ng magandang intensyon upang ipaalam sa kanya ang bagay na ito, dapat na isang bagay. Sana magamit ko ang mensaheng ito para malutas ang hidwaan sa pagitan natin, sabi ni Linlong. Tumataas ang bibig ni Aaron. Dati napakayabang ng lalaking ito, ngayon ay malambot na. Tila napakalakas ng nakakagulat na kapangyarihan ni Ivory kaya nagsimula na siyang matakot. Parang Kungtong, natatakot ka ba? Tanong ni Aaron. Basta Kungtong. Parang may narinig si Linlong na hindi ka panipaniwala. Kungtong. Maaari itong ilarawan sa dalawang salita. Sa Linlonggan, ang Aaron ay parang isang ignorante na bata. Kaya pala may ignorante siyang ideya. Sa mundo ng lahat ng direksyon, si Kungtong ay isang malakas. Katulad ni Kungtong, hindi mo talaga naiintindihan ang mundo sa lahat ng direksyon. Ang Kungtong ay tinatawag na subgod sa lahat ng direksyon. Ito ay isang tunay na demigod. Hindi mo akalain na ang tinatawag na Diyos sa Xuanyuan World ay ang tunay na Diyos. Nang sabihin niya ito, ang tono ni Linlong ay malinaw na nagpahayag ng ilang paghamak. Ang tinatawag na Divine Realm ng Xuanyuan World ay walang iba kundi basura sa mundo ng lahat ng direksyon. Tanging ang banal na kaharian ng octagonal na mundo ang kwalipikadong tawaging tunay na Diyos. Dahil ang Diyos ng mundo ay malakas, kayang lumikha ng mundo. Ang mga salita ni Han Sanchen ay hindi ignorante. Sinamantala lang niya ang pagkakataong ito para malaman ang tungkol sa teritoryo ng Kungtong. Kung tutuusin, para sa kanya, pangalan lang ang teritoryo ng Kungtong. Wala siyang konsepto ng kapangyarihan ng teritoryo ng Kungtong. Sa ganitong uri ng kamangmangan lamang niya makukuha ang totoong paliwanag ni Linlong. Ang pangalawang antas ng Diyos, sa mga tuntunin ng mundo ng Xuanyuan, ay ang matinding antas ng guro, ngunit alam ng Aaron na walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Ang tunay na banal na kaharian ng 8 direksyong mundo ay may kakayahang lumikha ng mundo. Ang mundo ay maaaring likhain ng isang malakas sa 8 direksyong mundo. Kung sasabihin ko ito, mauunawaan mo kung gaano kalakas ang kaharian ng Kungtong. Si Ivory ay isang kaharian lamang ang layo mula sa paglikha ng mundo. Nagpatuloy si Lin, lumikha ng mundo. Kahit na ang lupa ay maaaring nilikha ng isang malakas na tao mula sa lahat ng direksyon. Para sa Aaron, napakalakas ng impact. Dahil nangangahulugan din ito na kung maabot niya ang banal na kaharian ng mundo sa hinaharap, maaari siyang lumikha ng sarili niyang lupa. Huminga ng malalim si Aaron, at sa wakas ay nagkaroon siya ng konsepto ng pagkakaiba sa pagitan niya at ni Ivory. Bagamat hindi pa rin masyadong malinaw ang konsepto, at least may malabo siyang konsepto. Bakit mo gustong umalis sa mundo? Hindi mo ba gustong magkaroon ng ganitong kakayahan? Tanong ni Aaron, sa talksong ito, ngunit pinili ni Linlong na Xuanyuan World Hegemony,
ito ay hindi niya maintindihan. Sa isang lugar tulad ng Xuanyuan World, ito ay mundo ng ibang tao, ngunit sa mundo ng lahat ng direksyon, may pagkakataong matawag na tunay na Diyos ng paglikha ng mundo. Matagal na natawa si Lin sa sarili. Magkaroon ng ganitong kakayahan. Ito ay isang bagay na hindi man lang nang ahas na isipin ni Linlong, dahil hindi lahat ay may pagkakataon sa banal na kaharian ng mundo. Sa tingin mo ba ang banal na kaharian ay maaaring makamit ng sinuman? Nang umalis ako sa octagonal na mundo sa simula, ang buong octagonal na mundo ay walang iba kundi ang dalawang makapangyarihang Diyos, at lahat sila ay mga alamat lamang. Walang nakakaalam kung sila ay talagang umiral, mahabang sabi ni Lin. Ang banal na kaharian ng mundo ng Xuanyuan ay dating isang alamat. Sinabi ng Aaron na posibleng gamitin ang mga salitang ito upang ipahayag ang alamat. Ngunit ang ganitong uri ng mga salita, ngunit umaakit sa pangungutya ni Linlong, ay nagsabi, bakit mo gustong kunin ang mundo ng Xuanyuan at ang mundo ng walo, hindi mo maiwasang hindi malaman ang agwat ng oras sa pagitan ng dalawang mundo. Of course I know. I just want to tell you na kahit legend yun, pwedeng totoo. Sabi ni Aaron, kahit na may totoong Divine Realm sa harap ko, hindi ako magagalaw, dahil bago ko pa man ito tinawag na Divine Realm, nahuli na ako at iningatan bilang isang alagang hayop. Iba ako sa'yo kung tutuusin, sabi ni Linlong. Ang katotohanan ito, hindi maaaring pabulaanan ni Aaron, bagamat siya ay isang Linlong, ay maaari ding ituring na kakaibang hayop, ito ay isang hindi nababagong katotohanan. Nga pala, ano ang posisyon ng pulso ni Fu sa mundo ng lahat ng direksyon? Curious na tanong ni Aaron. Dahil lumitaw ang matandang lalaki at sinabi ang apat na salitang ito, si Aaron ay labis na nag-usisa tungkol sa pamilya ni Fu. Gusto niyang malaman kung anong uri ng pag-iral ang pamilya sa mundo. Pagdating sa apat na salita ng pulso ni Fu, malinaw na nagpapakita ang mga mata ni Linlong ng matinding takot, na nagpaparamdam din kay Aaron na hindi simple ang pulso ni Fu. Tandaan na sinabi ko na dalawa lang ang tunay na Diyos sa mundo, tanong ni Linlong. Walang malay na tumanggaw si Aaron, isa sa dalawang totoong Diyos na ito ay miyembro ng pamilyang Fu. Siyempre, ito ay isang alamat lamang ng mundo sa lahat ng direksyon. Walang nakakaalam ng totoong katotohanan, mahabang paliwanag ni Lin. Kung may tunay na Diyos, kung gayon ang angkan ni Fu ay dapat ang nangungunang pamilya sa mundo. Hindi inaasahan ng Aaron na nagkaroon ng ganoong karanasan sa buhay si Ivory. Ngunit dahil ito ay napakalakas na pamilya, bakit ang sabi ng matandang lalaki na kailangan ng pamilya ni Fu si Ivory ngayon ba sinabi niya na may nangyari sa pamilya, kaya kailangan niya itong maging sub-god o wala na ang tunay na Diyos sa alamat ni Fu, maaari kang maging anak-in. Batas ng pamilya ni Fu. Hindi ko alam kung anong swerte ang nakuha mo. Nang sabihin niya ito, puno ng inggit ang mga mata ni Linlong. Ngunit may mapait na ngiti si Han Sanchen. Minsan ang pamilyang So, ang Aaron ay pinagalitan sa Yuncheng sa loob ng 3 taon sa ngalan ng basura. Kung ito ay bumalik sa mundo ng lahat ng mga direksyon, Aaron sa mga mata ng mga taong iyon, ay walang alinlangan na isang pag-aaksaya ng pangkalahatan, hindi alam kung gaano nakakahiya ang mabuhay ng apoy. Sa Yuncheng, bagamat pinagalitan ang Aaron bilang isang basura, ang lahat ng ito ay pagpapanggap lamang niya. Ngunit sa mundo ng lahat ng direksyon, hindi kailangang i-load ang Aaron. Sayang din talaga siya. Sinamantala rin ni Han Sanchen ang pagkakataon upang matuto ng higit patungkol sa sitwasyon ng 8 panig ng mundo. Alam ni Linlong ang lahat at sinabi kay Han Sanchen ang lahat ng nalalaman niya. Kung tutuusin, sana ay ipagpalit niya ito para sa kapayapaan sa pagitan nila ni Han Sanchen, kaya wala siyang itinago. Matapos malaman kung ano ang gusto niyang malaman, umalis si Aaron sa pangarap ni Linlong. Bago bumalik sa bahay na bato, ang puso ni Aaron ay napakabigat. Alam niyang malamang na maranasan niya ang lahat ng nangyari noon sa Cloud City, at mas malala ang sitwasyon kaysa sa Cloud City. Kung tutuusin, noong nasa Cloud City siya, gusto ni Aaron na lumaban, ngunit ito ay isang ideya lamang, dahil ang lahat ng mga walang kwentang bagay ay pinagkunwari niya. Ngunit sa mundo ng 8 panig, ito ay lubos na naiiba. Siya ay magiging isang ganap na basura. Sa maikling panahon, walang kakayahan si Aaron na baguhin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang tinatawag na Divine Realm, pagdating sa mundo ng lahat ng direksyon, ay isang nunal na langgam. Hindi posible na mapahusay ang kanyang lakas sa maikling panahon.
Ngunit si Ivory, sa kabila ng libu-libong mga paghihirap at mga hadlang, nais din ng Aaron na subukan. Hinding-hindi niya isusuko si Ivory dahil dito. Ano bang problema mo? Nang makita ang pag-aalala ni Aaron, lumapit si Fei Lingsheng sa kanya at nagtanong. Sa mundo ng lahat ng direksyon, ako ay magiging isang tunay na basura, ngunit siya ang paborito ng pamilya ni Fu. Tumingin si Aaron sa silid na bato at sinabi. Natural na naunawaan ni Fei Lingsheng na sa posisyon ni Ivory sa mundo ng lahat ng direksyon, ang Aaron, isang pag-aaksaya ng lakas, ay maaaring hindi maging kwalipikadong pumasok sa pamilya ni Fu. Ngunit kahit ganoon, alam ni Fei Lingsheng na hindi susuko ang Aaron. Ngunit hindi ka pa rin mananatili sa mundo ng Xuanyuan, hindi ba? Sabi ni Furlongson. Oo naman. Hindi man lang inisip ni Han Sanchen. Sumagot siya na ang relasyon sa pagitan niya at ni Ivory ay hindi ang mga panlabas na relasyon na ito ay maaaring paghiwalayin, at walang kahirapan na pigilan sina Han Sanchen at Ivory na magkasama. Naisip mo na ba na dahil sa iyong pag-iral, ito ay magdadala sa kanya ng malaking problema? Tanong ni Fei Lingsheng. Hindi talaga inisip ni Aaron ang problemang ito, ngunit alam niya na magkakaroon ng mga kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, si Ivory ay mas mataas, at ang pulso ni Fu ay magiging mahirap. Ngunit ang Aaron ay tiwala na isang araw sa hinaharap, gagawin niyang magtitinginan ang buong pamilya ng Fu ng may bagong mga mata. Sa oras na iyon, ang mga problemang ito ay natural na mawawala. Ako ang magiging tunay na Diyos ng mundo. Gagawin ko. Sabi ni Aaron na nagngangalit ang mga ngipin. Sa pagtingin sa matatag na hitsura ni Aaron, biglang nagkaroon ng salpok si Fei Lingsheng na sundan ang Aaron sa mundo ng lahat ng direksyon. Baka isang araw, magiging malakas siyang tao sa mundo sa lahat ng direksyon dahil sa Aaron. Ngunit sa huli, nasakop ng katwiran ang udyok. Alam ni Fei Lingsheng na hindi ito madali, at sa proseso, maaari siyang mamatay ng maaga. Para sa kanya, ang pananatili sa Xuanyuan World pa rin ang pinakamagandang pagpipilian sa kasalukuyan. Naniniwala akong magagawa mo ito para sa kanya. Sabi ni Furlongson. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng bahaghari mula sa silid na bato ay biglang nagbago, na lumalakas ng husto. Bukod dito, dahil masyadong malakas ang pagbabago-bago ng kapangyarihan, kinailangan ni Aaron at Fei Lingsheng na umatras sa mas malayong distansya. Anong nangyayari? Nag-aalalang sabi ni Han. Hindi alam ni Fei Lingsheng kung ano ang nangyayari, ngunit ang surge of power ay tila sumisipsip ng pinakamalinis na aura sa pagitan ng langit at lupa. Tila naabot na ni Ivory ang pinakamahalagang oras upang magmana ng kapangyarihan. Sa tingin ko ay dapat na siyang lumabas. Sabi ni Furlongson. Hindi sumagot si Aaron, ang mga mata ay mahigpit na nakatitig sa tarangkahang bato. Don't worry, she won't be in danger. Kung hindi madaling umalis ang matanda. Naaaliw si Fei Lingsheng. Talagang binibigyang katiyakan nito ang Aaron, dahil sinabi ng matanda na hindi malalagay sa panganib si Ivory, at ang kanyang mga salita ay dapat paniwalaan. Sa ganitong estado, tumagal ng 3 araw, huminahon ang lakas ng nakakabaliw na surge, at lahat ng makulay na kapangyarihan ay hinigop ni Ivory. Ang Aaron ay tumakbo sa harap ng silid sa unang pagkakataon. 2 taon niyang hindi nakita si Ivory. Isang napakasakit na bagay para sa Aaron. Ngayon, alam niyang malapit nang lumabas si Ivory. Tamang-tama, pagkatapos maghintay ng wala pang ilang minuto, ang tarangkahang bato ay binuksan, at si Ivory, na nakasuot ng puting damit, ay lumitaw sa harap ng Aaron na parang isang makalangit na anak na babae. Sa ngayon, iba na talaga ang ugali ni Ivory, at naging adulto na siya. Hindi matukoy ng Aaron kung ito ay Ivory o Fuyao. You are. Napailing si Aaron. Ngumiti si Ivory at sinabing, anong problema? Hindi mo ba nakikilala ang asawa mo? Aaron Lengleng, pagkatapos ay rushed sa Ivory's side, ay Ivory isang yakap. Sa wakas lumabas ka na. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa loob ng 2 taon? Excited na sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.